Imbes na humupa, tila nadagdag nga daw sa issue ang naging statement ni Maris Racal dahil may mga butas na nakita rito. Sa kabila noon, hindi naman mga bashing lang ang natanggap ni Maris. Matapos ang kanyang statement, maraming mga celebrities o mga kapwa niya celebrity ang nagbigay ng kanilang opinyon at ito ay karaniwang sumaside kay Maris Racal. Matapos ang screenshot post ng ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jamila Villanueva. Isa sa nagbigay ng kanyang opinyon at damdamin sa issue ngayon na kinakaharap ni Maris, Anthony at ni Jamila ay si Maricar Reyes Poon na kung saan alam ng marami na dumaan din sa matinding kontrobersya. Say ni Maricar, the pain and shame of a mistake can be the first step towards the best and wisest version of yourself. Life is a marathon, not a sprint. Take full accountability, learn well, and finish strong. Samantala, narito naman ang naging bahagi ng self-proclaimed Sarsawera Queen na si RR Enriquez. Aniya, a lot of people were tagging me about this issue. Ayaw kong sumagot because I feel like maiinis lang ako or kayo sa sagot ko because I myself did the same thing when I was younger. And I'm always honest with that with my testimony, interviews, etc. But since people were messaging me, okay, I will try my best to answer as a Sarsawera Queen with a heart. We live in a world full of cheaters, men and women. Minsan kasi masarap sa feeling yung hindi talaga totally sa'yo yung tao. Nakikihati ka lang tapos makikipag-compete ka dun sa girl or guy na wala namang ginagawang masama sa'yo. Medyo challenging kasi yung makijowa sa may jowa na. Yung alam mo na hindi totally sa'yo pero pwedeng maging sa'yo. Siyempre, gusto mo piliin ka. Kaya kahit mag-acrobat at helicopter ka pa, gagawin mo. And then in the end, ikaw ang pipiliin. So ikaw ang winner. Because someone has to give up. At bilang mga agaw, hindi ka pinalaki ng sex bomb dancer para sumuko sa laban. Kaya ikaw, lover lang. So you are the winner. Ang sarap sa ego. Only mga agaw knows that. But of course, hindi tama yan. Maling-mali yan. But again, we are just a human being na nagkakasala at natitempt agad. Ang gwapo naman kasi nung Anthony. Ang ganda ni Maris. Everyday magkasama yung dalawa pretending to be a lover. Doing what a normal love does. So what do you expect? Kaya kahit alam nila na masama, may masasaktan sila, they still continue cheating with their partners. Again, hindi ko sinasabing tama ang mga cheater or tama ang mag-cheater or mang-agaw. But in one day, nagawa mo ito, may nasaktan ka, learn to ask for forgiveness na lang dun sa girl or guy na nasaktan nyo. Because that's what I did. Masarap sa feeling yung sincerely humingi ka ng apology dun sa nasaktan nyo. Mapatawad ka man niya or hindi, at least alam mo sa sarili mo na nagpaka-humble ka to admit your mistakes. Ngayon, trending silang dalawa because of what they did. I guess the universe knows how to discipline people. So kapit lang, ganyan talaga. There's consequences in every bad actions na gagawin natin. Mahaba ito kaya continuity nasa comment section below. Doon sa girl na nasaktan, Jam, I know you are hurt. If exposing the truth will make you feel better, do it. I will do the same. Hindi ako magpapaka-Catherine Bernardo, Kim Chiu, or Pau Pajardo na mananahimik lang. We have to understand na ang tao ay iba-iba how to handle situations like this. Hindi porket in-expose niya yung tunay siya na ang villain. Victim din siya. Nasaktan siya. Hindi natin kontrolado ang emotions niya. Sa mga bashers na grabing makajudge, na akala mo never nagkamali, just continue being a judger. We need you sa mundong ito. Dahil kung walang judger, walang issue na magti-trending. Have a great day, Queens. Samantala, kamakailan lamang ay narito ang short statement ni Anthony Jennings. Sa lahat ng mga nangyari nung nakaraang araw, sa lahat ho ng mga taong nasaktan ko, especially po si Maris tsaka si Jam, humihingi ako ng tawad sa dalawang babae at sa lahat po ng mga nadamay. Yun lamang po, sorry po ulit. Narito naman ang naging say ni Ms. Rica Parelejo. Ito na ang entry ko sa essay writing contest char. Pero yung totoo, katulad yung lahat, ang bumungad sa akin. Today ay yung mga balita at sa lahat ng ito, ang nafe-feel ko ay extreme shame, especially for Maris.
Hindi ko sinasabing mali siya or tama kung sino man, but that I just know how it feels like to be once young and to do things that might not exactly be favorable in the public eye. I also have done foolish things and I can just imagine na kung may naglabas nung mga yon at ng totoo kong ugali, lalo na if medyo may potensyal na ma-judge ako ng mga tao, ay siguradong madadown ako kasi wala namang may gusto nun. Lahat tayo may mga side sa atin na good, bad, etc. And nagkataon lang talaga na sikat siya kaya ang massive nung blow sa kanya. Kung tutusin, sa mga kasamaan natin, deserve din naman natin mapahiya. In that case, I bet ayun lang. Gusto ko lang sabihin na wala akong binanggit na cheating dito sa post na to or side because hindi yun ang napag-isipan ko when this was happening. Primarily because no-brainer cheating is no-no. Walang universe ang pwedeng mag-excuse nito. Also, ang dami kong mali sa buhay na nakaka-relate talaga ako sa shame ni Maris sa pagkasama kong tao pero nakaka-relate din ako na maluloko tulad ni Jam. Kaya doon ako nag-focus sa una. Samantala, may mga nainis naman kay Jam at narito ang kanilang naging resback. Naawa kayo dyan, inagaw lang din naman si Anthony sa dating GF niya. Tapos ngayon, nagpapaawa sa mga tao. Tinawag si Jam na squatter. Tinawag na akala mo ba lahat kakampi sa'yo, pasikat ka. Ang isa ay sinabing papansin na ex. Hopefully Maris will file a case. Hindi ito ang kauna-unahang kontrobersya ni Maris Racal dahil before naging controversy siya or controversial siya because of what she said to former President Rodrigo Duterte. Sa tweet, sinabi ni Maris na positive na sukang-suka na sa government. Good people are outnumbered. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching.